Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Konting kaalaman muli at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating pong talakayan ngayon sa maiksing sandali, I hope ma-deliver ko ng maiksi, ay may kinalaman sa salitang repentance o pagsisisi. May babasahin lang po ako, mabilis sa talata mula sa Acts 17:30. Ito po ang sabi ng Acts 17:30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao. Diyos ang nag-uutos sa mga tao, ha? Nakalagay sa talata, na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Kaya may kinalaman sa salitang repentance. Alam niyo po, ang first preaching ng Panginoong Jesus, makikita niyo sa Matthew chapter 4, verse 17, ay may kinalaman sa repentance. Sinabi rin po sa 2 Peter 3:9, nakalagay doon sa last phrase, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So, hindi po natin pwedeng i-deny. We need to repent because we are all guilty in the sight of God. Kasi wala namang taong hindi naging makasalanan. Pwedeng mas makasalanan sa iyo yung kapwa mo, pero hindi ibig sabihin ay wala kang kasalanan. Meron pong two Greek word ang repentance sa Bible. Two Greek word. Una, metanoia. Pangalawa, metamelomai. Yung metanoia po, ang ibig sabihin yan, yun yung tamang pagsisisi, right and true repentance from the heart. Yung metanoia. Dapat yun ang nakikita sa atin. Yung metamelomai begins at the head and ends there. Parang nagkakaroon ka lang ng regret. Ang repentance po sa Bible na mention po ng mahigit 100 times. At ito po nakakalungkot, hindi naman natin nila lahat. Some of the Old Testament people confess their sin, offer sacrifice, and then often return to repeat the sin again. Yung bang, hindi natin nila lahat, pero madalas sa mga tao, magsisisi, pero pagkatapos magsisi, balik sa dating gawin. Magsisisi, balik sa dating gawin. Hindi po tunay na repentance pag ganon. Pag sinabi pong repentance, touching our intellect, touching our emotion, touching our will. Yan po ang repentance. Ngayon, magbibigay lang ako ng ilang puntos patungkol sa repentance. At alam ko, hindi natin matantakin lahat sa ilang minuto lang. Una, repentance comes before forgiveness. Hindi pwedeng walang repentance. Gusto mo patawarin ka, hindi ka naman humihingi ng tawad. So, repentance comes before forgiveness. So, madali nang intindihin yun. Ano po? Pangalawa, repentance comes before conversion. Hindi rin pwedeng naligtas ka nang hindi ka humingi ng tawad. Para ikaw ay maging tagalangit, mapatawad ng Panginoon sa iyong kasalanan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, baguhin ka niya, kinakailangan kasama po yung pagsisisi at pananampalataya. So, hindi pwedeng tagalangit ka, hindi ka naman nagsisisi ng iyong kasalanan. And number 3, repentance is a twofold act. Pag sinabing repentance is a twofold act, letter A, turning from sin and turning unto God. Ito po ang repentance. Ito, tignan nyo . Halimbawa, ito ang kasalanan sa harap ko. Tumatalikod ako sa kasalanan na yan, humaharap ako dito sa Diyos. Yun po ang tunay na repentance. Yung iba ganito, yan ang kasalanan, tumalikod, nasobrahan ng ikot, ang bagsak kasalanan ulit. So dapat pagtalikod sa kasalanan, pagharap sa Diyos. Yun po yung repentance teaches us na may twofold act yan. Turning from sin and turning unto God. And lastly, repentance teaches us to hate sin and learn to love holiness and purity. Pag tunay ka nagsisisi sa kasalanan mo, namumuhi ka na sa kasalanan unti-unti. At mahal mo na yung kabanalan para sa Diyos at yung gusto mo magkaroon ng malinis na buhay. Yun yung tunay na repentance. Ganda nung sinabi sa Romans 2:4. Dahil nilalagay sa Romans 2:4, the goodness of God leadeth thee to repentance. Minsan ang aakay sa atin sa pagsisisi ay yung sobrang kabutihan, biyaya, pag-ibig ng Diyos sa atin. Kumbaga nakukonsensya tayo. Conclusion, repentance is not when you cry. Rather, repentance is when you change. Kung tunay ka nagsisisi, may pagbabago.
At kapag ka iyon ang nangyari sa buhay mo, ibig sabihin, tuwan-tuwa ang Diyos, nasumpungan mo ang tunay na repentance. So hanggang dito na lamang po ako kasi kapraso lang ang aking minuto. So God bless you all. Ito po ang inyong likod, ang Peke Kano.